Sophia's POV. Nagising ako na nasa ospital ako at kasama ko si Allen. Tinago ko sa puso ko ang takot ko. Nagpapasalamat ako dahil walang ibang ginawa sa akin ng hayop na yon. Naiinis ako kay Allen, pero mas galit ako sa sarili ko. Lalo na nalaman ko kay Nanay Siling na si Allen ang mismong nagligtas sa akin. Alam ko na akong may kasalanan dahil sa mga biglaan kong desisyon ay muntik na akong mapahamak. At ayoko na sinisisi ni Allen ang sarili niya. Habang narito kami sa ospital ay binalot ng takot ang puso ko. At sa bawat araw na dumadaan ay nawawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Kahit pa na todo alaga sa akin si Allen ay binabaliwala ko to. Nasa point na ako ng buhay ko na tatanggapin ko na lang na hindi kami para sa isa't isa na kahit anong gawin ko ay mahirap maging masaya. Habang pauwi na kami nagtataka ako, ibang dana kasing tinatahak naming dalawa. Hanggang sa nakarating kami sa isang bahay. Bahay raw namin, pero hindi ko magawang maging masaya. Gusto ko na kapag lumipat kami sa bahay niya, ay wala na kaming problema. Na masaya na kaming dalawa. Alam ko na nasaktan ko siya, pero kailangan ko kasi pagod na ako. Pagod na ako. Na ako na lang. Gusto ko ring maranasan ang pagmamahal niya sa akin. Gusto ko rin na suyuin niya ako. Gusto ko rin na habulin niya ako. Kasi pagod na ako sa kagagawanan para sa kanya. Nalulungkot ako na mag-isa dito sa kondo ko. Pero tiniis ko. Kahit na ang sakit ng puso ko, umiyak ako bago ako natulog. At nagising ako sa doorbell. Ang buong akala ko'y siya pero si Rafi pala. Good morning. Nakangiting bati niya sa akin. Good morning. Bakit ang aga mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Yayayain sana kitang lumabas kung okay lang sa'yo. Punta na rin tayo sa site mamaya, tanong niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Habang nag-uusap kami ni Rafi, nang tungkol sa isa pang shop na itatay biglang dumating si Allen at may dala siyang pagkain. Ramdam ko na nagsiselos siya pero niyaya niya pa rin si Rafi na sumabay sa amin. He controlled himself na hindi gumawa ng gulo. Pagkatapos namin kumain pumasok na ako sa room ko para maligo. Pero habang nagbibihis ako'y bigla na lang siyang pumasok. Nakalimutan ko palang ilak ang pintuan. Naiinis ako sa kanya dahil tinatanong niya ako. Sige, balik na ako sa unit ko. Malungkot na paalam niya sa akin. Ramdam ko na nasaktan ko siya. Pero binaliwala ko. Gusto kong i-challenge ang sarili ko na hindi maging malambot sa kanya. Sumama ako kay Rafi at lumabas kami. Dinala niya ako sa office niya at sa site. Habang nag-iikot kami bigla siyang tumigil. Sophia, pwede mo na ba akong bigyan ng chance ngayon? Sana naman after ng maraming taon ay handa ka na magka-boyfriend. Mukhang hindi naman na mahigpit si Kuya Allen sa'yo. Tanong niya bigla sa akin. Rafi, bigkas ko sa pangalan niya habang nakatingin ako sa kanya. I'm sorry. Pero kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Dahil ba kay Allen? Siya pa rin ba? Magkapatid kayo Sophia at hindi kayo pwede. Hindi ka ba nahihiya? Paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya. Matagal ko nang alam. Simula pa noon, alam ko nang mahal mo siya. Naghintay ako Sophia. Hinintay kita pero bakit hindi mo man lang makita yun? Bakit ang hirap sa'yo natanggapin ako? Tanong niya sa akin. I'm sorry. Kung pwede lang na mahalin kita, ginawa ko na. Pero hindi ko siya kapatid, ampun lang siya, sabi ko sa kanya. So, natupad mo ng pangarap mo? Good for you. Sabi niya sa akin na habang nakikita ko lungkot sa mga mata niya. Pinagsisisihan ko na hinintay pa kita. Sana pala noon pa lang hindi na ako umasa sa'yo. Sinayang kong ilang taon ko para sa'yo. Hindi ko alam pero biglang nagbagong lahat sa kanya. Nawalang Rafi na mahinahon. Alam kong nasasaktan siya pero hindi ko naman siya pinaasa. Kaya bakit parang akong sinisisi niya? Rafi, wala akong sinabing hintayin mo ko. Kaya bakit mo ako sinisisi? Tanong ko sa kanya. Dahil manhid ka. Wala ka ng ibang nakakita kung hindi ang punyetang Allen na yon. Sigaw niya sa akin. Bakit ka ba ganyan? Nasaan ang kaibigan ko? Nasaan na si Rafi? Naiyak na tanong ko sa kanya. Nakakatakot ang aura niya. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinaharas na niya ako. Akin ka lang, Sophia. Ako na lang. Sigaw niya sa akin. Rafi! Natatakot at tawag ko sa pangalan niya.
"You're only mine, Sofia," sabi niya sa akin. Akmang halikan niya ako pero biglang may humila sa kanya at dumating si Allen. "Tarantado ka!" sigaw ni Allen. Sabay suntok sa mukha ni Rafi. Nagsuntukan silang dalawa. Inawat naman sila ng ibang mga trabahador dito sa site. Ako naman ay nakatayo lang habang nakatingin sa kanila. Nangihinang mga tuhod ko hanggang sa natumba ako. "Misis ko," mabilis akong dinaluhan ni Allen. "Nasaktan ka ba?" tanong niya sa akin. "Uwi na tayo," sagot ko sa kanya. "Okay, misis ko." Nakangiti sabi niya at mabilis akong binuhat palabas sa site. Sumakay kami sa motorsiklo niya pabalik sa kondo ko. Pagpasok ko pa lang ay diretso kaagad ako sa kama ko. Humiga ako at umiyak ako ng umiyak. Nasaktan ako dahil nasira ang friendship namin ni Rafi. Alam ko naman na gusto niya ako pero hindi naman pwede na ako magsabi sa kanya na tumigil na siya. Lalo na kung hindi naman siya nagtatapat sa akin ng totoo niyang nararamdaman. At panay parinig lang ang mga kaibigan namin noon. Pumikit na lang ako dahil pakaramdam ko'y pagod na ako. Gabi na ako nagising at paglabas ko sa silid ko ay bumungad sa akin ng mga rose petals na nagkalat sa may sahig. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa balcony ko. May isang bouquet of red roses. Napangiti ako dahil alam ko kung sino may gawa nito. "I love you, misis ko." Basa ko sa nakasulat sa card. Tumambay muna ako dito sa balcony ko ng ilang minuto bago ako pumasok sa loob ng silid ko para maligo. Pagkatapos ko maligo ay nagbihis na ako at napili ko ang isang sexy backlash na kulay red. Litaw na litaw ang kaputian ko. Lumabas ako at dumiretso ako sa loob ng unit niya. Pagpasok ay nag-exercise siya, kaya pawis na pawis ang maganda niyang katawan. Nakita kong napalunok siya habang nakatulala sa akin. "Gusto mo ba akong samahan sa bar?" tanong ko sa kanya. Alam ko na nagulat siya pero gusto ko na siyang kasama ko. Nagtatampo pa ako pero ayoko namang umalis na mag-isa. Siya pa rin naman ang mister ko at hindi yun magbabago. Naisip ko lang na kaysa umalis ako o sumama sa iba ay kami na lang dalawa. Ang mga gusto kong gawin ay gusto kong kasama ko siya. Nakaupo ako dito sa couch at hinihintay ko siya. "Let's go, misis ko." Nakangiti na sabi niya sa akin haba ang gwapo niya at ang bango pa. Shit, mali yata na isama ko siya. Baka bigla na lang may humalis sa kanya doon. Palabas na sana kami sa may pintuan pero pinigilan ko siya. Lumingon siya sa akin. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. "Ako lang ang dapat humahalik sa'yo. Humanda ka sa akin kapag may lumandi sa'yo doon." Pagbabanta ako sa kanya at nauna na akong lumabas. Lihim na naman ako napangiti. Dapat lang alam niya kung para kanino lang ang labi niya. Off limits na siya kaya babakuran ko siya doon sa bar. Hindi ko masabi kung dapat pa ba kaming pumuntang dalawa dito sa bar. Kanina pa kami nakaupo't kapwa binabantayan ang bawat isa. Kanina pa ako naiinis sa mga babae na lumalapit at nagtatanong sa kanya. Ang lalandi! Hindi man lang sila nahihiyang yayain si Allen. Iniwasan namin na dalawa na magkadikit lalo na't baka may makakita sa aming dalawa na kakilala namin. "Hindi ka ba iinom?" tanong ko sa kanya. Dahil naiinip na ako, mga kalahating oras na yata kami dito. "Hindi, baka mamaya malasing ako at tangayin ka na lang ng iba dyan." Sagot naman niya sa akin. "Uminom kaya tayo doon sa VIP room nila?" Mungkahi ko sa kanya. "That's a good idea, misis ko." Sagot niya sa akin na may kasamang pagkindad. "Let's go na," sabi ko sa kanya. Umakyat kaming dalawa sa VIP room nila. May nag-assist na waiter sa amin. Pagkatapos ay lumabas na to, binigyan na rin ito ni Allen ng tip. Nang kami nilang dalawa inilock ni Allen ang pintuan. Pagkatapos ay umupo na siya sa tabi ko. Cheers! Saad naming dalawa. Hindi naman ako sanay uminom kaya sigurado ako na malalasing na ako nito mamaya. Hard ang drinks niya dahil sanay na siya. Samantalang ako'y ladies drink lang. May background music na nagpi-play kaya naman maganda pa rin kahit na kaming dalawa lang ang nandito. And it is romantic for me. "Misis ko, next time, don't wear this kind of dress. It's too revealing." Sabi niya sa akin habang nilalaro ng daliri niya likod ko. "Sexy naman ako, di ba?" Tanong ko sa kanya. "Not just sexy but fucking hot for me. At lalo na sa mga mata ng ibang mga lalaki. Parang gusto ko nang bulagin ng iba kanina." Sagot niya sa akin. "Ikaw nga masyado kang gwapo. Gusto ko na nga kitang
itago dito sa loob ng damit ko para walang tumingin sa mga babae. Sabi ko sa kanya. Ang selosa talaga ng misis ko. Natatawa na sabi niya tinalikan niya ako. Let me remind you, mister ko, you're only mine. Kaya dapat lang na magselos ako. Ba't takot ka kapag hindi na ako nagsiselos? Nakangiti sabi ko sa kanya. You're mine also. Ako lang ang pwedeng humalik. Humawak at umangkin sa'yo. Sabi niya sa akin habang nasa hita kong kami niya at pinipisil-pisil niya to. Sayaw tayo, sabi ko sa kanya. Sumilip muna kami sa ibaba. Nagkakasiyahan na at hindi na nakabukasan lahat ng ilaw. Konting liwanag lang ang meron. Hinila ko siya papunta sa maraming tao. Nang makarating kami sa gitna ay biglang namatay ang ilaw pero patuloy pa rin ang tugtog. Hindi ko alam kung ano meron pero nagulat na lang ako dahil magkalapat ng labi namin ni Allen. Kaya naman pinulupot ko mga braso ko sa leeg niya. Naging aggressive ang galaw ng labi niya kaya sinabayan ko to. Hanggang sa bumalik na ulit ang dim light pero madilim dito sa pwesto namin. Nang bumitaw kami sa isa't isa ay nakita ko na bising ibang mga babae at lalaki sa pakikipaghalikan. May mga nagme-make out pa ako nakita kaya naintindihan ko na. I love you. Bulong sa akin ni Alan. I love you too. Sagot ko sa kanya tinalikan ko siya. Nag-play ang isang mapang-akit na music kaya naman nagsimula akong gumiling sa harapan niya. Nakita ko ang paglunok at pagkagat niya ng ibabang parte ng labi niya. Napangiti ako dahil alam kong naaakit na siya sa akin. Kaysa ano pang magawa naming dalawa dito ay hinila na niya ako pabalik sa VIP room. Pagpasok pa lang namin ay sinandal na niya ako kagad sa likod ng pintuan at kaagad niyang sinakop ang labi ko. I kissed him back hanggang sa naging mapusok na kaming dalawa. Nasa loob na ng panty kong kami niya at nilalaro na niyang pagkababae ko. Akala ko talaga hindi mo na ako papansinin. Sabi niya sa akin na tumigil na siya sa ginagawa niya. Nakahawak na ngayon sa bewang kong dalawa niyang kamay. Galit ako pero hindi sa'yo, kundi sa sarili ko. Mahal na mahal kita at kahit siguro ano pang kasalanan mo sa akin matatanggap pa rin kita. Ganon kita kamahal, mister ko. Nagagalit ako dahil sa mga desisyon ko kaya ako palagi napapahamak. I'm sorry kung naging cold ako sa'yo. Masaya ako dahil may sarili na tayong bahay pero gusto ko doon tumira kapag kinasal na tayo. Kapag naging maayos na lahat sa atin. Kasi gusto ko yung sigurado at masaya na tayong dalawa. Sabi ko sa kanya habang hinahaplos kong pisngi niya. I understand, misis ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you for understanding me. Mahal po kita. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you, misis ko. Ikaw ang pinakamagandang regalo na meron ako. Malambing na sabi niya sa akin. Isang masuyong halik ang naging sagot ko sa kanya. Kaagad naman niya akong binuhat papunta sa may sofa at maingat niya akong pinaupo. Let's do it here. Bulong niya sa akin habang hinahalikan niya leg ko. No, sagot ko sa kanya na ikinatigil niya. Why? I want to do it outside, not here. I want to try something new. Alam ko kasi na lagi mo tong ginagawa noon dito. Sa mga naging babae mo. Sagot ko sa kanya. Okay, let's go. Sabi niya sa akin na tinila niya ako palabas ng bar. Dumiretso kami papunta sa kotse niya. Pagpasok pa lang namin ay binuhat niya ako papunta sa kandungan niya. Inayos niya rin ang puan kaya komportable kaming dalawa. This is new to me. Kahit kailan hindi ko pa sinubukan makipagtalik sa loob ng kotse ko. So this is the first time and I want to do it with you, misis ko. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Kanina ko pa siya nararamdaman. Kaya naman pinakawalan ko ng sandata niya sa suot niyang pantalon. Napungay ang mga mata niya. Kaya mas lalo siyang naging gwapo at bumagay sa kanya. Hinalikan niya ako sa pisngi, sa labit pababa sa pangako. Hanggang sa nakarating siya sa leeg ko. Nakapikit ako dahil kakaibang init ang hatid sa akin ng halik niya. Tumigil siya sa paghalik sa akin at nagulat ako dahil bigla na lang niyang pinaandar ang sasakyan niya. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya at medyo nataranta ako. Gawin natin exciting ang pag-uwi natin sa kondo natin, misis ko. Nakangiting sagot niya sa akin at naramdaman ko na mas lalo siyang lumaki sa loob ko kaya napapikit ako. Safe naman siguro tayong makakauwi, di ba? Tanong ko sa kanya nang idilat ko mga mata ko. Safe na safe, misis ko. Sagot niya sa akin at pinatakbo na niya ang kotse niya. Mr. Kong, na kaya nating ituloy. Baka mandisgrasya tayo. Sabi ko sa kanya dahil bigla akong kinabahan. Baka kasi anong mangyari sa amin, mahirap na't nakakahiya kapag nangyari yun.
Ayaw ko makita ang sarili ko sa balita. Baka maging headlines pa kami. Trust your husband, Mrs. ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay, pero kapag ikaw talaga, sinalyuhan niya ang labi ko gamit ang labi niya. Pero hindi naman nagtagal dahil nagsimula na siyang magmaneho. Ang ingay mo, Mrs. ko. Let's enjoy this ride. Trust me, alam kong ginagawa ko. Hindi ko hahayaan na mapahamak tayo. You're in good hands. Sabi niya sa akin. Okay po, I love you. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you so much, Mrs. ko. Malambing din sabi ko bago niya binilisan ang pagpatakbo sa kotse niya. Habang tumatagal ay parang mas lumalaki siya sa loob ko. Napapikit ako dahil kakaibang sensasyon ang nararamdaman ko sa ginagawa niya sa akin. Wala kaming gaanong ginagawa at tanging nakahugpong lang ang kasalanan naming dalawa. Pero kahit pala ganito'y kakaiba pa rin ang hatid na sarap sa kaibuturan ko. Red light, bulong niya sa akin. Natawa naman ako ng mahina. Talagang nakisabay sa amin ang traffic light. I love you, bulong ko sa tenga niya. I love you so much, Sofia. Sagot niya sa akin. Stay, bulong niya dahil alis na sana ako sa kandungan niya. Okay po, mapang-akit na bulong ko sa kanya. Shit, bulalas niya. Natatawa na lang ako at nakayakap lang sa kanya. Hindi ko alam pero para ako inaantok, kaya yumakap na lang muna ako sa kanya nang hindi gumagalaw. Pero napadilat ako dahil huminto ng kotse niya. Itinigil niya pala to sa may gilid ng kalsada kung saan madilim at walang masyadong dumadaan. Let's continue, Mrs. ko. Bulong niya sa akin at inayos pa niya ang upuan. You're so beautiful, Mrs. ko. Sabi niya sa akin. Thank you, Mr. ko. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ilang saglit pa'y sabay naming narating ang rurok. Napayakap siya sa akin. Ako naman ay sinuklay ang malambot niyang buhok gamit ang daliri ko. I really can't imagine my life without him. Kahit noon pa man, ay siya lang ang gusto kong makasama. Mahal na mahal ko si Allen. Nang higit pa sa inaakala niya. Siya lang ang gusto ko sa buhay ko. Thank you for granting one of my fantasies. Sabi niya sa akin. Me too, Mr. ko. Ang galing mo talaga. Natatawang sabi ko sa kanya. Of course, kaya kong gawin kahit saan at kahit ano pang oras. Basta ikaw ang kasama ko. Kahit nasa masikip pa tayong lugar. O kahit sa madilim pa yan. Basta sa masikip din akong butas papasok. Natatawang sabi niya sa akin. Pasaway, sabi ko sa kanya. Hinalikan niya ako. Umuwi na tayo para maging komportable at makarami tayo, sabi niya sa akin. Okay po, sagot ko sa kanya. At kinagat ko to ng bahagya kaya naman napamura siya ng malutong sabay galaw sa ibabaw ko. Ang sinabi niya ay uuwi kami ay hindi na kagad natuloy dahil umisang round pa kami. Kasalanan ko rin dahil inakit ko siya. Pero okay lang dahil pareho naman kaming nasiyahan at nasarapan. Pagkarating namin sa condo doon na namin pinagpatuloy ang pag-iisa namin ng mga katawan hanggang sa umabot kami ng madaling araw. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising, may pagkain na nakahain sa mesa at may kasama itong note. Pumasok na pala siya sa trabaho kaya naman ako lang mag-isang nandito sa condo ko. Bumalik na muna ako sa silid ko para maligo. Nalaki ang mga mata ko habang nakaharap ako sa salamin dahil tad-tad ng kiss marks ang leeg at dibdib ko. Bala ko pa naman pumasok sa butik kahit na medyo masakit ang balakang ko. Bukas na lang siguro ako papasok, pasaway talagang lalaki. Gigil na gigil sa akin. Humagikik na sad ko sa sarili ko. Dahil sa mga kiss marks at dahil na rin sa masakit ang katawan ko ay mas pinili ko na lang na manatili dito sa condo ko. Naiinip ako dahil wala akong ginagawa. Naghapon lang ako ng katunganga dito at hindi ko alam ang gagawin ko. Namimiss ko na rin kasi si Mr. ko. Kinuha kong phone ko at mabilis ko siyang tinawagan. Nakailang tawag din ako bago niya ako sinagot. Sorry Mrs. ko, nasa meeting ako at naiwan kong phone ko dito sa office. Nagpaliwanag kaagad siya dahil takot yata magalit ako. Hindi ka pa ba uuwi? Malambing na tanong ko sa kanya dahil 4:30 na ng hapon. Gusto mo na ba akong umuwi sa bahay? Sagot niya sa akin. Sorry Mrs. ko pero marami kasi akong kailangan tapusin. Bibilisan ko na lang para makauwi na ako. Sabi niya sa akin. It's okay Mr. ko, take your time, okay lang ako dito. Sorry kasi naistorbo kita, sabi ko sa kanya.
Don't say that. Mas na-energize nga ako na marinig kong boses mo. I need to hang up now, misis ko. See you later. Sabi niya sa akin. Okay po. I love you. I love you so much, misis ko. Saad niya bago niya binaba ang tawag. Ako naman ay tumayo na para tignan sa ref kung anong pwede kong lutuin para sa dinner namin. Wala akong ganong stocks kaya kung ano lang meron ayun lang ang gagamitin ko. Habang nagluluto ko'y nagulat ako dahil may bigla na lang pumulupot sa bewang ko. I miss you, misis ko. Malambing na bulong sa tenga ko. Akala ko busy ka, tanong ko sa kanya. Sabi mo gusto mo na akong umuwi. Hindi ako magiging busy kapag gusto kong makita ang asawa ko. Bulong pa niya sa akin. Ang sweet naman ng mister ko. I love you po. Pero tatapusin ko na muna itong niluto ko para makakain na tayo, sabi ko sa kanya. Pwede ba na ikaw na munang kainin ko? Pilyon tanong niya sa akin. Mister ko, saway ko sa kanya habang ang init ng buhok kong mukha. Baka lang makalusot, natatawang sabi niya. Mister ko, may kasalanan ka pa sa akin. Pinuno mo ng kiss marks ang leg at dibdib ko, sabi ko sa kanya. It looks good on you, bagay na bagay sa'yo. Natatawang sabi niya sa akin. Kailangan mo akong bilhan ng maraming concealer, sabi ko sa kanya. Don't hide it, be proud of it, sabi pa niya. Anong don't hide it ka dyan? Kailangan ko nang pumasok sa work, nakakahiya na may mga ganito ako. Alam kong iisipin nila na may boyfriend na ako. At dahil nasa 30s na ako baka sabihin na. Sabi ko sa kanya't nahiya akong dugtungan ng sasabihin ko. Sabihin na? Nakangising tanong niya sa akin. Baka kasi sabihin nila nagigil masyado sa akin ng boyfriend ko at kulitin ako bigla. Sabi ko sa kanya. Totoo naman, nakakagigil ka naman talaga. Ngayon nga gusto na naman kitang panggigilan. Natatawa pang sabi niya. Allen, stop it! Saway ko sa kanya. Why? Nahihiya ako sa mga lumalabas sa bibig mo, sabi ko sa kanya. I'm just kidding po. Malambing na sabi niya sa akin. Tumawa na lang ako at pinatay ko ng induction. Shower muna ako, mister ko. Kain tayo later pagkatapos ko. Sabi ko sa kanya. Okay po, sagot niya sa akin at hinalikan ako sa lobby. Pumasok na ako sa silid ko at kagad na dumiretso sa banyo para mag-shower. Habang nagsasabon ako ng katawan ay bigla ko na lang naramdaman si Alan sa likuran ko. Pasaway ka talaga, natatawang sabi ko sa kanya. Gusto ko lang naman sumabay sa'yo, misis ko. Sagot niya sa akin. Humarap ako sa kanya pero sinalubong niya ang labi ko ng isang mapusok na halik. Sinasabi ng utak ko na hindi pwede dahil masakit pa pero iba naman ang nagiging tugon ng katawan ko sa kanya. Hanggang sa nagtagumpay na naman si Allen at buong puso na naman ako nagpaubaya sa kanya. Tumagal din kami sa loob ng banyo bago kami magpasyang kumain na ng dinner. Dahil ginabi na kami. Ininit ko patuloy ang ulam dahil lumamig na. Sumapit ang gabi't pareho kaming nakaharap sa TV. Nanonood ako ng romance movie pero itong katabi ko'y bigla na lang tulog at nakayakap na sa akin. Kahit na medyo madilim ay malinaw ko nakikita ang gwapo niyang mukha na mahimbing na natutulog. Nilaro ko ng daliri ang matangos niyang ilong. Biglang pumasok sa isipan ko magiging mukha ng mga anak namin. At kung sakaling nabuhay ang dalawa kong anak, sana this time, mister ko ibigay niya sa atin. Kausap ko sa kanya kahit na alam kong hindi niya ako naririnig. Gusto ko na rin talagang magkaanak. Handang-handa na ako, tihintayin ko na lang ang tamang panahon kung kailan sa amin ibibigay ang magiging bagong member ng pamilya namin. Sa ngayon ay susulitin na lang namin ang oras na kasama namin ng isa't isa. Ayaw ko nang isipin na may problema na namang darating. Sana'y wala na. Sana'y magtuloy-tuloy ng masaya naming pagsasama. Ano nga kaya mangyayari sa muling paghaharap ni Rafi kay Sophia? Anong hinalang malalaman ni Sophia mula kay Nanay Siling? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.